Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kabutingting. Welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron ako ditong nahanap na gagawin. Ito ay stand pan na Astron ang brand. Tapos, isang wall pan na Tile. Yan o, Tile. 18 inches yung kanyang gamit na LC aluminum. Tapos ito, yung stand pan ay 16 inches. Bali, kahapon wala tayong repair dahil maulan kahapon, di ako nakapaghanap buhay. Kaya ngayon, araw ng Miyerkules, yan, naghanap buhay ako dahil medyo maganda yung panahon, no? Mainit. Pero, ewan ko kung tutuloy-tuloy ang init nito. Dahil kalimitan, panay ulan dito sa amin. Kaya ang hirap maghanap buhay. So, yan, wag na natin itong patagalin. At disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi tayo dito nagmamagaling. Siguro ang unahin natin itong wall pan na Tile ang brand, 18 inches. At kung makikita nyo ay pinutol yung wire. Sa baga itong wire na lang ang natira at wala na itong plug dahil siguro nakarekta ito mga kabutingting. Kaya pinutol na lang diretso. Yan, una natin gagawin ay tester natin ito. Maganda lang tayo ng tester. Yan, on lang natin itong ating tester. Tapos silik natin yan sa OL. Ayan. So kunin natin yung test probe at saka ito. Tingnan natin kung yan, dali pala, kagwang. On pala natin ito. Ayan. Hindi pa pala naka-on. Ayan, mayroon naman tayong nakuhang resistance. Lagay ko sa number 2. Yan, number 2 na. Yan, mayroon. Number 3. Yan, mayroon lahat. Pero bakit pinutol? Ayan. Try natin tanggalin yung grills nya. Yan, bigyan love shoutout po sa lahat-lahat. Sa aking mga silent viewers, organic viewers. Sa mga kaibigan ko sa YT, sa mga bagong napadpad. Yan, bigyan love shoutout po sa inyong lahat. So, ikutin natin tong LC. Malambot naman, pero ayan, at walang alog. Try daw natin itong mga kabutingting. Muna natin, steady lang. Yung nabalatan dito Try daw natin. Nabalatan lang naman, hindi naman putol. Tsaka mayroon tayong nakuhang resistance. So try daw natin. Direkta natin ito. Bali, balatan muna natin ito ng maayos. Okay, wag na. Yan ay nakalagay lang natin sa number 1. Dahil masyadong mataas or malakas doon sa number 3. O yan, naka na, pero hindi siya umiikot. Tingnan natin kung may ugong. Ayan, umuugong lang mga kabutingting. Mayroon siyang ugong, pero hindi umiikot. At kahit gumalaw ay hindi. Yan, tanggalin natin ito. Titignan natin kung bakit ito umuugong lang. Tanggalin natin tong kanyang LC. Pero pre-wheel na pre-wheel. Pero umuugong lang. Baka may problema nito ay capacitor kung hindi ako nagkakamali. Yan, tanggalin natin ito. Ito, ayan. Uy, parang hindi na rin yata ito nagsiswing. Tingnan na lang natin. Tanggalin natin tong tornilyo na ito. Grabing matumal din pati ngayon mga kabutingting. Kanina pa ako nakapag lakad-lakad, pero naka-repair na ako ng isa. Ito So ito yung ni-repair ko kanina. Ang naging problema lang nito ay capacitor. Bali, ginamper na ito ng may-ari. Kagaya din sa mga ginagawa ko, pero mabagal. Pero ito ay okay na. Yun nga lang ay maingay at may sounds pa, kaya hindi ko ito binidyo kung paano ko ni-repair. Yan yung na-repair ko kanina mga kabutingting. Kaso hindi ko na i-vlog dahil maingay tsaka may sounds. Tanggalin natin ito. Uy, putol. Putol yung, siguro ito ay nirekta mga kabutingting, originampere. Kaso naputol. Pero bakit? Saan kaya ito? Kung sa baga nilagyan lang ito ng wire, i-jumper sana ito, pero
siguro buo pa ang fuse dahil mayroon tayong nakuhang resistance. So try natin itong i-check itong kanyang kapasitor. Dahil pag mga ganito pa namang kapasitor sa aking experience, pag kulay gray, medyo mahinang klase. Tingnan natin. Tingnan muna natin kung ilang microfarad ito. Yan, ito ay 2UF. Putulin na lang natin. Ayan 2UF mga kabutingting ang nakalagay. Tingnan natin kung ito ba ay okay pa. Posibleng ito ang problema or pwede ring bushing. Pero wala naman akong naalog. Pero kahit naman walang naalog, pwede pa rin na bushing. Check muna natin yung kapasitor para malaman natin. On lang natin ito ulit. Tapos silik natin ito sa capacitance. Tingnan natin, ito ay 2UF. Tingnan natin kung 2UF pa ba ito. Ayan, 300 na lang mahigit 300. Ayaw huminto, basta 300 na lang mahigit. Nanofarad ang nakalagay sa baba. So ibig sabihin, posibleng ito ang may problema. At saka i-check din natin yung bushing nito kung okay pa ba. Ay, kaya pala ayaw mag-swing dahil putol. Kaya ayaw mag-swing din ito. Dali Yan, baklasin natin ito lahat para ma-check natin yung pinaka-bushing nito. Baka mamaya may problema din yung bushing. So papalitan natin kung may problema. Ayan, putol. Pero mayroon tayong ganito mga kabutingting. Galing sa junk shop lang. Kasi kung bibili pa tayo ng buo, mapapamahal ang may-ari. Nakita pala yung ginagawa. Itong aking cellphone namamatay. Check lang natin kung saan bubuksan natin ito para malaman lang natin kung okay ba yung bushing nito. Yan kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kung gusto nyo magpa-shoutout, yan, mag-comment lang po kayo. At kung mayroon din kayong mga katanungan, yan, mag-comment lang din po kayo sa inyong mga katanungan. Yan po ay aking sagutan. Yun nga lang po medyo matagal po akong nagsasagot dahil sa dami ng aking sinasagutan or sinusuklian din. Yan, nandito pala tayo ngayon sa Barangay Batang mga kabutingting. Sakop ito ng sugod. Kanina ay nandun ako sa Barangay Malupaw. Yun yung aking binamano kanina, yung Panasonic na Despan. Ayan, hugutin natin. Kaso matigas. Gamit tayo ng flat screw. Ayan, pwede natin itong hugutin. Tapos gaganituhin natin yung shafting. Yan, maganda pa ito. Wala pang may problema yung bushing sa harap mga kabutingting dahil maraming groove ito. Pero dito sa kabila ay wala, makinis na makinis. So magpapalit tayo ng bushing bukod doon sa kapasitor. Natsing pangkagwang. Yan, tanggalin natin itong bushing. Tapos tanggalin natin itong kanyang lock sa bushing. Ayan, matigas. Ayusin lang natin itong kanyang lock. Gaganito, ibibend lang natin pababa para ipit na ipit mamaya paglagyan natin ng bushing. Ayan, kuha lang ako ng bushing. So ayan, bali ito yung ating bushing na ipapalit. Lagay natin dito. Tapos lalagay tayo ng upos ng sigarilyo dahil kakaunti lang yung foam nito mga kabutingting. Kaya lalagyan natin ito ng upos ng sigarilyo. Istakan lang naman ito ng langis. Yan lang ang purpose nito. Ayan. Tapos basahin natin ng langis yung pinaka foam nya. Ayan. Tapos lock na natin. Ayan. Tulak natin. Kaso palitan ko itong flat screw ko. Ayan, meron na tayong flat screw na iba. Ito yung ating gamitin.
dahil dumudulas lang kasi yun. Gitna pala muna natin ito, yung bushing. Bukin natin. Nako, buwang. Hirap ibalik mga kabuting-ting, ang tigas. Agay, sobrahan. Dali ha, gitna lang natin. Siguradong ipit na ipit. Mahirap balik tong lock na ito ah. Tigas. Ayun. Tsaga-tsaga lang naman ito mga kabuting-ting. Mahirap ah. Kaya, gamit tayo ng paa. Dahil mahirap. Dumudulas ang kagwang. Dumudulas. Ahay, mahirap pa. Hirapan sinting kagwang ah. Hirap balik. Mahirap ibalik. Nasira na yung lock niyang kagwang. Hirapan tayo sa kalisod nito ah. Palitan natin itong lock na itong kagwang na yung lock na ito. So ayan, ito yung ating ipapalit na lock. Nahirapan ako dun sa lock na yun ah. Kamatis. Ayan, na-lock din. Ayan, maganda pagka-lock nito. Ayan, lagyan natin ng langis pa. Ayan, parang hinigop lang yung langis. So dililihain natin dahil daming groove mga kabuting-ting. Pero tingin ko kaya pa sa liha yan, kaya lihain lang natin. Yan, tirahin muna natin ito sa medyo magaspang na liha bago natin lihain ang medyo manipis. Ayan. Yan, mayroon talagang groove oh. Pero hindi na ganun kagaspang. Tirahin natin ang liha na medyo hindi magaspang para kuminis. Ayan. So, hindi pa naman ganun kalalim. Ayan oh. Hindi katulad kanina talagang maano mo talaga yung kagaspangan ng bushing. Punasan mo natin, wala akong pamunas. Ayan, tapos balik natin itong kanyang spacer. Ayan, magbabawas na lang tayo mamaya kung kailangan magbawas. Balik bago natin ito ay assemble, ay lalagyan muna natin ito ng yung pinagkabitan ng swing arm, dahil pagka hindi natin ito lalagyan, maduduble yung trabaho natin dahil magtatanggal pa tayo ng tornilyo sa pinaka gearbox nya. Kaya lalagyan na natin habang nabuksan na natin ito para hindi tayo magtanggal kabit or hindi malaki ang trabaho. Ayan, ito yung kadugtong nya naiwan. Tanggalin natin itong tornilyo. Yan.
Tapos, lagay natin ito. At mayroon na ako ditong nakahanda. Ayan, oh. Galing lang junk shop yan, mga kabutingting. O kaya doon sa mga basag na mga gearbox na plastic. Huwag nyo itapon. Kaso, para yatang hindi magkasya ang kagwang, ah. Tingnan natin. Parang ayaw magkasya. Naku, ayaw nga. Kagwang na. Dali, ha. Hanap tayo ng iba. Ayan, ito na lang yung ating gagamitin. Dahil hindi magkasya ito dito sa original nya. Ito na lang ating gamitin. At sa mga basag na gearbox na plastic, yan kinukuha ko ito. Dahil nagagamit pa yan. Okay. Lagyan natin ng tornilyo. Itong tornilyo yung ating ilagay. Dahil medyo malapad. Malapad yung kanyang ulo. Ayan. Okay na. Balik natin. Ay, sandali. Kagwang talaga. Kalimutan. Yan, lagyan natin ito ng langis. Silipin natin yung bushing. Ayan, wala pang gasgas ito, mga kabutingting. Dahil pag ako ay sa shafting ako bumabase kung mayroon bang gasgas or wala. Sabi ko nga ay napakakinis pa yung shafting niya. Pag ibig sabihin, pag makinis pa, okay pa ang bushing yan. So ito yung ating assemble na. Lagyan natin ito ng langis. Ayan. Tingnan natin. Salpak natin yung pinaka harap. Ayan. Pupuhin lang natin dito, kabilaan. Tapos tingnan natin kung mayroon tayong mahihila. Ayan, mayroon naman. So okay na ito. So ito ating dali, ha. Nangyari nito. Mukhang ugutin muna natin. Ayan. Ayan, nahirapan na tuloy ako. Nahirapan ako sa kalisod. Ayan, mayroon talaga. So balik na natin yung apat na tornilyo. Siguro hindi ko na ipakita yung pagbalik sa apat na tornilyo lahat, mga kabutingting, dahil para dalawa ito. Hahaba yung video natin. So stay put muna kayo dyan. Ayan, bali na tornilyo ko na yung pinaka-apat na motor. So ngayon ito ay ating tornilyo yung swing arm. Ayan. Ayan. Tapos kabit natin yung takip sa gearbox, pati gear, pati pinion. Sama na natin yan. Tornilyo natin. Bali ito, mga kabutingting, ay hanggang testing lang tayo nito dahil pinutol kasi yung ano, at sabi naman ng may-ari sa akin basta paandarin ko lang daw, ay sila nang bahalang magdugtong. So balatan natin ito. Ayan. Tapos ito yung aking ipapalit. Ito ay Toyo F din. Ayan, o. So ito ay kukunik ko lang dyan, mga kabutingting, at hindi ko na ipakita yung pagkunik nito. Bali lagyan ko lang ito ng electrical tape dahil wala akong mga tube ngayon. So stay put muna kayo dyan. Ayan, bali nadugtong ko na yung kapasitor. So tornilyo lang natin ito dito. Ayan. Ayan, napaka-prevel. Try natin itong paandarin. Bali, kuha na ako ng pantali dito or kaya electrical tape para makita nyo na yan ay gumagana na. Ito naman ay okay pa ang fuse nito. Bali, ang ginawa lang natin ito ay nagpalit lang tayo ng bushing, isang piraso, tapos kapasitor. So tingnan nyo na lang kung ayan ba iikot na. Ayan ay naka number 1.
Yan o. Number 1 yan. So, saksak ko lang dito yung ito sa aking extension at tignan nyo kung iikot na ba. Ayan, umiikot na at tumigil dahil pumulupot. Kagwang na. Nagsiswing na rin ito mga kabuting-ting dahil ang nagiging problema lang naman. Kaya hindi siguro ito nagsiswing dahil putol yung pinagkabitan ng swing arm. So, siguro kita nyo naman na umiikot. Bali, linisan ko muna yung screen at saka LC. Siguro yung pagka-symbol ay hindi ko na ipakita. Madali lang naman ang pagkabit niyan. So, stay put muna kayo dyan. Ayan, bali na symbol ko na at nalinisan na yan mga kabuting-ting. At ayan ay naka number 1 pa rin yan. O, ayan. So, saksak natin dito. Tingnan nyo kung ayan ba iikot na at magsiswing. Yan, sinadya ko itong ganituhin na lang para makita nyo rin na umaandar at magsiswing siya. So, tusok natin ito. Ayan, nakatusok na kaso nagwawala-wala. Ayan. Ayan na. Kaso nawawala-wala. Mahirap kagaganitong tusok-tusok lang. Oops. Ayan. Ayan, nagsiswing naman siya. Kaso nahirapan siya magsiswing dahil nakatihaya kasi. So ito yung okay na. So nagiging problema lang nito, bushing. Tapos nagpalit tayo ng kapasitor at saka yung pinagkabitan ng swing arm. Ayan, prevel na yan mga kabating-ting. So itong isa ay ibababa ko lang yan at dito natin sa baba titirahin yan. So ayan, naibaba ko na mga kabating-ting. So, una natin gagawin, tanggalin lang natin itong grills nya. Tapos ikutin lang natin yung LC, yung makikita nyo ay prevel. Ayan o, prevel na prevel. Tanggalin natin. Brand nito ay Astron. Tanggalin natin yung guard lock. Ayan. Tapos ikutin natin yung shafting na walang LC. Ayan o, prevel na prevel. So wala na pala itong ano, wala nang knob, oxidation knob. Try natin, tingnan natin ito kung anong nagiging problema nito. Putulin muna natin itong lock dahil pwede naman ito putulin. Ayan, putulin na natin dyan dahil nalalak rin naman yan kahit putulin natin ito. Ayan, pa isa. Uy, kagwang, kaya pala nahirapan tayo dahil may mga tornilyo pa pala. Tanggalin muna natin tong 4 na tornilyo. Ayan, tanggal na. Kaso bumalik naman din. Ayan. Tapos tanggalin natin yung tornilyo dito. Ito ay hindi pa nagawa dahil ayan o, may silyo pa. Kaya hindi pa ito nagawa. Ayan, mukhang motor na ang problema nito ah. Yan, dediretso tayo sa pinaka motor nya. Putulin natin itong wire na nakakabit dito sa kapasitor. Tapos balatan natin. Tingnan natin kung ito ba mayroon tayong makuhang resistance. Dahil pag mga ganito kalimitan ay motor nagiging problema. Maswerte na kung fuse lang. So on lang natin itong ating tester. Tapos silik natin ito sa oil. Ayan, tingnan natin. Uy, bakit wala? Ay, pinutol ko pala ang buang. Dito pala natin ilalagay itong test probe. Ayan, kung makikita nyo, ay wala tayong nakuhang resistance dito sa dalawang linya nakakabit sa capacitor, dalawang wire. So ibig sabihin, ang problema nito ay motor. Try ko itong pagganahin. At siguro yung pag-ano nito, pag-repair nito hindi ko na ipakita. Bali, ang gagawin ko nito, i-re-wirings ko lang ulit. At meron akong upload dyan. Kailan ba yun? Lunes yata. So katulad lang din doon sa ginawa ko or nung upload ko nung Lunes, ang gagawin ko dito sa electric pan na ito. So stay put muna kayo dyan at bali titignan ko kung marirepair ko ba ito. Tapos meron din ako napansin yung kanyang switch ay basag din. Pero kahit basag yan ay walang connection yan
dito sa tinister natin na dalawang linya sa dito, sa dalawang linya na nakakabit sa capacitor. Dahil wala tayong nakuhang resistance dito, pero pagka ikutin mo itong kanyang switch ay hindi rin ito kagana dahil sira din yung switch. So problema nito ay motor at saka itong kanyang switch. So stipot mo na kayo dyan, ang hirap magpaliwanag kagwang. So ayan, bali update ko dito sa aking ginawa. So ayan, kung makikita nyo ay na-wirings na ng iba. Dahil kanina ay kulay itim itong dalawang wire na ito. Ngayon ay pinalitan ko na ng dalawang puti. Tapos binalik ko lang din yung original niyang wirings dahil wala akong pamalit. Kaya ito na mga kabuting-ting, bali tapos na. So ngayon ay hindi ko pa naman yan tinister. Kung makikita nyo naman ay hindi pa ko pa nabalatan. No? So ngayon ay tester natin yan. Bali kanina ay wala tayong nakuhang resistance sa dalawang wire na nakakabit dito sa capacitor. Kaya di ngayon ay tingnan natin kung mayroon na ba. Yan, balatan lang natin ito. Tapos lagay lang natin yung test probe dito. Hindi ko nakita kagwang. Ayan. Tingnan natin. Ayan, mayroon na. So ibig sabihin ay okay na ito mga kabuting-ting, pero mayroon pa rin siyang ibang sira dahil yung kanyang switch, ayan o, basag. Pinakita ko na sa inyo yan kanina. Papalitan din natin yan siguro. Pagpalit nitong switch hindi ko na ipakita. Ganon din yung pagka-symbol nito, kung sabaga pinakita ko lang sa inyo na nire-wirings ko ito ulit. Ito kasi ang nagiging problema niyan lagi ay basta ganitong aluminum ang gamit na rewind ay maano siya, kumakalas doon sa pinaghinangan ba, pinagdugtungan. Ito nga yung mga gamit niyang ano, ayan, mga gamit niyang spaghetti. Bali, i-check na rin natin pala itong capacitor nito kung okay ba. Bali, chinik ko na rin yung bushing nito. Dalawang bushing kabilaan ay wala naman siyang nagiging problema. Nagiging problema lang ay itong kanyang motor. Tapos check muna natin itong kanyang capacitor kung ito ba ay okay pa. Yan, nakasit yung ating tester sa capacitance. So ito ay 1.5 microfarad. Tingnan natin kung ilang microfarad na lang ito. Ayan, 1.398. Ito ay kung wala kang pamalit, pwede mo itong ibalik. Pero kung mayroon kang pamalit, mas maganda kung palitan mo na dahil doon na rin ito sa pagkasira. Papunta sa pagkasira ba dahil mababa na. Pero ano pa yon, medyo okay pa naman yon, kaso papalitan na natin yan. So gaya nga na sinabi ko, bali hindi ko na ipakita yung pagkasimbol at ganoon din yung pagpalit sa switch dahil ako maghahanap pa ako ng switch kung mayroon ba akong mahanap. So stay put muna kayo dyan. Update ko lang kayo mamaya kung ito ba ay magiging okay. So yan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa. Bali pinalitan ko na siya ng kapasitor. Bali pinakita ko lang para baka isipin nyo ay hindi ko pinalitan ba. So ito yung dati niya, yung original niyang kapasitor. So stay put muna kayo dyan at kukunik ko lang ito. So yan, bali update ko kayo dito sa aking ginagawa. Yan, napalitan ko na siya ng switch. At yung switch na pinalit ko ay pang wall-pan ito mga kabuting-ting dahil wala akong ibang switch na magtugma dito sa pinakatornilyuhan dahil mahaba. Tapos ito yung kapasitor na pinalit ko. So yan, bali tatry natin ito na paandarin kung ito ba ay aandar na. Yan, switch lang natin. Ayan, may ikot na. Tapos magsiswing din yan. Bali hindi ko pa yan siya tinakpan para makita nyo na yan ay may ikot na talaga. Yan, bali pag mga ganitong electric pan mga kabuting-ting, kailangan mo tatlo ang kailangan nito. Una ay matyaga ka. Pangalawa, mahaba ang pasensya. Tapos pangatlo ay dapat maging maingat ka, lalo na pag mga ganitong modelo na Astron or kahit anong modelo, basta aluminum yung kanyang rewind. Kailangan talaga ng pag-iingat dyan dahil napakanipis at bukod doon sa manipis yung hibla na ginagamit, aluminum pa, madaling maputol. Kaya yun ang kailangan mo pag mag-repair ng ganito. Tatlong katangian na mayroon ka pag nag-repair ka ng ganito. So ito ay okay na mga kabuting-ting. So tatakpan ko lang ito. Ayan, bali takpan na natin ito. Bali nilinis ko muna ito dahil napakadumi. Madali lang naman ang pagtakip nito. Madali. Pinakita ko na. At sa mga bagong napadpad dito, yan, sabi ko nga, ay meron akong mga upload dyan kung paano ko ito ni-repair, no? Upload ko nung Lunes. Bali, lagay natin itong kanyang yan. Yan, tapos lagyan natin ito ng knob. Dahil wala na itong knob. Ayan, ito. Sikanhan lang din, pang camel.
So ilagay natin sa stand. So ayan, nakalagay na sa stand. So saksak ko lang dito yung power cord. Ayan, gumagana na kaagad. Ayan yung, ewan ko kung anong number na yan. Patayin natin. Iayos natin. O ayan, naka 0. Tapos lagay natin sa kaso. Mahirap. Nakaganyan lang pala yan. Ayan, naka number 3 kaagad. Number 2. Number 1. Ayan, mabilis ito mga kabuting-ting, oh. Mabilis yan. Meron pa nga silang isang dinala, Marflex naman ang brand yan. Ang nagiging problema niyan ay LC lang. Kaso wala akong LC. Tinisting ko na yan, ayan ay gumagana. Nagiging problema lang nga, nabasag daw yung LC. So ito lang aking dalawa na ma-repair mga kabuting-ting. At meron pa daw silang dryer na papatignan. Siguro sa part 2 ko na yon. So yan. Dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. Kahit pa paano nakatatlo ako ngayon sa araw na ito. Isang Panasonic kanina na Despan, at saka isang stand pan Astron, at saka isang Tile na wall pan. So yan, kung mayroon kayo dito natutunan mga kabuting-ting, baka pwede pong palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago po kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, Uy, mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po.